inyong imahinasyon ay susubukin. Sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mga kwentong hihilakbot sa inyong natutulog na diwa. Stories Philippines Podcast. Class Picture Part 5 Pre-Finale. Six missed calls, 3 new messages. Basa ngayon ang kalsadang binabagtas ko. Kahit delikado, dahil basa ang daan at madulas dahil sa pagbagsak ng ulan, binibilisan ko pa rin ang aking pagmamaneho. 9 missed calls, 5 new messages. Nakatingin ako ngayon sa kanang bahagi ng aking side mirror. Mukhang wala na siya. Ay, buti naman. 11 missed calls, 7 new messages. Pinapakiramdaman ko ang aking panga. Shit, sumasakit pa rin. Hayop na lalaking yun. Pasalamat siya madaming tao kanina at wala akong magawa. Kundi lang pinatulan ko yun at binasag ko yung mukha niya. Habang nagmamaneho, napansin kong umiilaw noon ang aking telepono na naiwan ko noon sa aking sasakyan. At doon ko lang napansin na naka 11 missed calls na pala noon ang aking misis. Han, nasan ka? Bakit may mga pulis dito sa bahay? Putang ina. Hindi pwede to. Han, Jess, anong ibig sabihin nito? Ano ba yung ibinibintang nila sa'yo? Sa sobrang galaiti ko noon, nasuntok ko ang manibela ng aking sasakyan. Han, asan ka na? Natatakot na yung panganay natin sa mga pulis dito sa bahay. Hindi ko mapatahan. Umuwi ka na. Please. Isa lang ang ibig sabihin nito. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw na pagbabayaran ko ang mga kasalanang nagawa ko. Hininto ko ang sasakyan at nagbuntong hininga. Habang nakasandal ang ulo ko sa manibela ng sasakyan, wala akong ibang nasa isip nun kundi ang mag-ina ko. Masyado pang bata ang anak ko para mawalan ng ama. Hindi. Ramdam ko ang unti-unting pagtulo ng luha sa mga mata ko. Parang awa niyo na. Hindi ako pwedeng makulong. Pinunasan ko noon ang luha ko nung mapansin kong nagkamali na ang babaeng nasa backseat ng sasakyan. Kuya, nasaan ako? Bakas sa mukha nito ang takot. Palingalinga ito sa loob ng sasakyan. Kuya, pakawalan mo na ako. Parang awa mo na. Dumoble pa ang takot nito at naalala kong siya ang gurong nakita ko sa video ko. Ewan, pero biglang nag-init ang ulo ko noon. Bakit hindi ka na lang kasi nanahimik? Tanong ko dito habang tinitignan ito sa rear mirror ng sasakyan. Kuya, naririnig po ba ang sarili mo?
Kuya, mali po ang ginagawa niyo. Hinahanay niyo po. Manahimik ka. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon sa galit. Nang dahil sa babaeng to ay mawawalan ng ama ang anak ko. Kung nanahimik lang sana siya. Pakawalan niyo na po ako. Sa ginagawa niyo po ay mas lalo pong bibigat ang kaso niyo. Wika nito habang pinipilit buksan ang pinto ng sasakyan na nooy nakalak. Makukulong? Ako? Makukulong? Sa sinabi nito ay mas lalong uminit ang aking ulo. Lingid sa kaalaman nito ay hawak ko noon ang stand ng kamera ko at walong ano-ano'y buong lakas kong hinampas ang ulo nito. Dahilan para mawalan ito ng malay. Nakaramdam ako ng ginhawa nang makitang hindi ito gumagalaw. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay dahil paniguradong may mga pulis na naghihintay sa akin doon. Tinawagan ko ang isa kong kaibigan na alam kong makakatulong sa akin. Pre, sino yan? Katulong ang kaibigan ko at kumpare ko noong si Jaime. Binuhat namin ang babae at ibinagsak sa kanyang kama. Kinuwento ko dito ang buong pangyayari at ang dahilan kung bakit kasama ko ang babaeng iyon. Hayop ka pare, akala ko ba madulas ka? Gagawan ka na lang din ng kalokohan, doon pa sa may makakakita sa'yo. Pang-aasar nito habang hinihigop ang kanyang sigarilyo. Alam nito ang mga pinaggagawa ko. Katunayan, katuwang ko ito sa pag-upload ng mga videos ko. Tunay na kaibigan ko talaga siya. Pati ang kwento sa batang napatay ko ay alam din ito. Ngunit, hindi pa rin ako nilalaglag. Ganito dapat ang isang kaibigan. Supportive. Tangina pre, ang sarap nito ah. Sabi nito habang nilalamas ang dibdib ng gurong iyon na wala pa ring malay. Huwag kang mag-alala. Sayang-sayo na yan pare, sige. Basta yung pinangako mo ah. Dito muna ako sa'yo habang nag-iisip-isip pa. Ngumiti naman ito sa akin. Tuwang-tuwa ang gago habang nilalaro ang suso ng babae. Alam kong makukulong na ako, pero buti sana kung yung nakita lang ng gurong sumapak sa akin ang ikakaso sa akin. Paano kung matuklasan nila ang ginagawa ko sa mga batang estudyante? Lalong-lalo na dun sa batang napatay ko. Diyos ko, huwag naman sana. Hawak ko noon ng isang bote ng beer nang makita kong may umiilaw sa bulsa ng babaeng dinakip ko. May tumatawag sa kanyang telepono. Sinagot ko ito. Mahal, Lian, nasaan ka? Hindi ako kumikibo. Mahal, please. Umiiyak yung lalaki sa linya at hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ng lalaking namahiya sa akin kanina. Kung ganon, magkasintahan pala sila. Napangiti ako sa nalaman ko. Mahal, please sumagot ka. Sumagot ako ng bahagya. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanya? Ha? Hoy, kung sa inaakala mong makakatakas ka, pues pinaghahanap ka na ng mga pulis. Wala ka ng kawala, hayop ka. Kahit hindi ako kumikibo, nakakaramdam ako noon ng pinaghalong kaba, takot at galit. Kapag may nangyaring masama kay Lian, papatayin kita. Ngumiti ako at sinagot ang lalaking nasa linya. Papatayin pala ha? Binaba ko noon ang telepono at tinitigan ang babaeng hinahanap niya. Kung makukulong at masisira lang din ang pamilyang binuo ko, o kahit ang mamatay din lang ako, hindi ako pwedeng hindi makaganti sa lalaking ipinahiya ko at sumira ng buhay ko. Nilatag ko noon ang kamera at itinutok iyon sa babaeng nakahiga sa kama.
na nooy nagkamalay na. Hubot-hubad ito habang nakagapos ang mga paa at binti at may gapos din sa bibig. Pinindot ko na ang play. Recording. Nakaupo ako noon sa kama habang nasa likod ko ang babaeng may malay nga, ngunit di naman makagalaw dahil binetchinan ko ang pinainom ko dito kanina. Masdan mo kung paano ko pahirapan ang taong mahal mo. Panimula ko ng video habang natatawa pa. Hinubad ko na noon ang polo shirt na suot ko. Nilamas-lamas ko noon ang suso ng babaeng yun habang kinakagat ang mga labi nito. Makikitang nagpupumiglas ito ngunit hindi ito makagalaw dahil para itong lantang gulay. Kinuha ko noon ang light bulb sa ceiling na nooy mainit-init pa at walong ano-ano'y ipinasok ko iyon sa ari niya. Dahilan para mapahiling ito. Hindi pa ako nakontento. Pinaglaruan ko rin ang kanyang ari gamit ang sarili kong camera stick. Pinilit kong ibuka ang bibig nito at tuoy pinagsawaan kong ilabas-masok ang aking ari. At pinakahuli, syempre, tuluyan kong ginahasa ito. Tumagal din ng halos 2 oras ang pagpapahirap ko sa kanya. Sapat na para makaganti ako sa taong sumira ng buhay ko bago ako tuluyang mamatay. Nagising ako noon sa ingay na nanggagaling sa labas. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. May mga pulis sa labas. "Lumabas ka dyan!" Malakas na sigaw ng leader nila. Sa huling pagkakataon, naalala ko ang unang araw na nakilala ko ang mapapangasawa ko. Naalala ang araw na isinilang nito ang magiging anak namin. Naalala ang araw na kami ikasal. Naalala ko rin ang mga panahong may humila sa akin at isiniwalat ang lahat ng pinaggagawa ko. Panigurado na ang kamatayan ko dahil may death penalty noon. Sa huling pagkakataon, plinay ko ang aking camera. Recording. Gamit ang ice pick, pinagsasaksak ko ang babaeng dinakip ko. Nilaslas ko ang leeg nito at ang huli, sinaksak ko ang sarili kong dibdib at tuluyan nang nawalan ng malay. To be continued.